Hi mga future database experts! Welcome back sa ating Oracle PLSQL Learning Series. Ako nga pala si Teacher Lenny and today pag-uusapan natin ang DML o Data Manipulation Language. So under DML, meron tayong apat na main commands. We have the insert, the update, delete, at merge. Pero sa vlog na to, magpo-focus muna tayo sa insert at update statements. So let's start with our first objective. As you can see on the screen, the first objective or the objective that we are going to focus is to add new rows to a table in accordance with PLSQL framework. So, ang ating key concept po dito ay ang paggamit ng insert into when it comes to Oracle. So, kapag ginamit natin itong statement na insert into, maglalagay tayo ng bagong record sa isang table. So, yun ang magiging command natin. Okay? So, ang ating basic syntax para sa into statement na ito ay insert into table name and then followed by the open and close parentheses. Sa loob nun, we have the column 1 and the column 2 or pangalan ng mga column na meron yung table. And then, after natin ma-indicate, we will do or we will use the values na, no? Kung ano yung ilalagay natin doon sa row na yon. Pero, tandaan po natin, ano, kapag maglalagay tayo ng values, dapat akma sa kung ano ang hinihingi ng column na nilagay po natin. And then, huwag kakalimutan ang semicolon to end the command. Okay. Now, kung gusto mo naman na mag-insert ng multiple rows in one go, pwede naman yun. Kaya ang pwede natin gamitin na syntax para dyan ay insert all statement. At kapag nalagay natin na yung mga papasok nating values, ano, gagamit po tayo at the end ng command na yan ng select asterisk from dual. Okay, ganito mo siya magagamit kapag gusto mong magdagdag ng maraming data ng sabay-sabay. Lalo na kung testing or populating tables ka sa simula. Okay, so let's practice. Let's start with our first objective, no? Gagamit po tayo ng Oracle SQL Developer and gagamitin din po natin yung Oracle sample database na ating na-download mula sa Oracle Tutorial. So, credit po pala sa Oracle Tutorial website. Okay. So, ang table na gagamitin natin, sabihin natin customers. So, tingnan natin kung may nag-exist bang customers table. So, para malaman, gagamit po tayo ng star statement. Select asterisk from customers. Pag-running natin gamit ang green na ito. O, ayan. Mabilis, nakita natin agad na mayroon palang nag-i-exist na customers table. So, ngayon, dito sa customers table na ito, meron siyang 5 column. We have the customer's ID, the name, address, website, and credit limit. So, yan yung gagamitin natin sa pag-insert ng bagong row. Okay? So, we'll use now the insert into statement. Insert into pangalan ng table, which is yung customers, and then open and close parentheses, and then sa loob nun ay pangalan ng mga columns na nakita natin sa customers table, which is customers ID, customer ID, I should say. Customer ID, yung name, address, from spelling wrong, website, and the credit limit. Credit underscore limit. Then after natin ma-indicate ang mga column, susunod dyan ay yung mga values na. Okay. Let's say, for example, ang values na ipapasok natin ay may customer ID na 801.
801. Para sure tayo na wala siyang kapareho dito sa na-insert ng mga rows. Okay? 801. Then, pangalanan natin siyang si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Oops. Ayan. And yung address niya, sabihin natin, he's from San Jose del Monte, Bulacan. Okay? And then yung website na gagamitin natin para kay Juan de la Cruz should be www.juanbc.com. And then the last column, we have the credit limit. So let's say meron siyang 5,000 na credit limit. And ang ating semicolon to end the command. Then after natin yan ma-type lahat, i-click na natin yung green na run statement button dito sa taas. Ayan. Nakita na ninyo dito sa script output, meron po siyang na-insert na isang row. So, ibig sabihin, nakapag-insert na tayo. Ayan. Pero tandaan ha, kung naka-off ang auto-commit mo dito, mapapansin mo hindi pa talaga save yan. Okay? Kaya to confirm, ita-type natin yan ha. Ita-type natin. Confirm natin, verify natin, gagamit tayo ngayon ng select. Dito natin lagi sa baba. Select asterisk from customers na table. This is the way to verify na input na nga sa ating table. Natin. Okay. Kung gusto nyo i-scroll down, pwede naman. Kung gusto nyo i-filter dito sa customer ID, yung pangalan o yung, yung customer ID ni Juan de la Cruz, possible naman po yun. Pwede naman po. Makikita pa rin. Ayan, nakapasok na siya. 801, ayan na siya. 801, Juan de la Cruz. No? Ayan, ngayon, kapag close mo itong SQL developer o yung session mo, kung saan ka man mag-encode or nag-insert ng new row, hindi pa permanently nakasave yun. Okay? Kaya pag close mo, hindi talaga masisave yan. Kaya para masigurado natin na hindi yan mawawala, so need natin i-save permanently. So anong gagawin natin? Magta-type po tayo ng commit. So dapat actually sa susunod pang vlog ito. Pero dahil na banggit ko na din, so gawin na natin para ma-save natin yung insert natin. So ganyan lamang, type lang natin ang commit, tapos yung semicolon. And then run. Okay, commit complete. Na-save na siya. So, kapag nagtatype po tayo, tandaan po to ha, pag nagtatype po tayo ng panibagong command, dapat line per line. Okay? Katulad nito, isang grupo lang siya, isang statement lang siya, so insert into. Ibang statement ulit pag itong ginamit natin to verify yung ating in-encode. And iba na naman po itong line, yung commute, kasi ibang command na naman po siya. Okay, malinaw po? There you go. Nakasave na talaga ang data sa database natin. So now, um, now let's try inserting naman the multiple rows using insert all. So kung matatandaan po natin sa syntax natin kanina, gagamit tayo ng insert all for multiple rows and then followed by into and then table name saka values agad. No? Hindi na tayo mag-iisa-isa pa ng column kasi we are indicating na lahat ng column doon sa table na gagamitin mo ay mapapasukan niyo. Okay? And then select asterisk from dual.